Hi guys! It's another day at home and hindi pa tapos yung office setup na ginagawa natin. But today, dumating na yung LED strip na in-order natin na ilalagay natin para dun sa casing ng CPU na binubuo natin ngayon. Okay, tingnan natin kung paano natin siya ilalagay. So, let's go guys! Okay, so eto na yung LED strip na binili natin online. So bago natin buksan, i-sanitize muna natin. Yan, para sigurado tayo na though matagal na naman yan, almost a week na hinintay natin. So hindi na naman magsa-survive dyan kung ano mang meron dyan sa package natin. Okay? Ayan. Alright. Buksan natin. Here we go. So we have here two pieces na LED strip na RGB na LED strip. Ayan siya. Okay? So wala siyang controller kasi nga i-connect lang natin siya dito sa ating MOBO, sa motherboard ng ating CPU. Ayan. So wala tayong mabili nito dito sa atin locally. That's why we purchase it online. Okay? So before that, subukan natin muna kung iilaw para hindi masayang yung effort natin ng paglalagay natin ng RGB LED dun sa ating casing. So, kunin muna natin yung spare ako dito na controller. Okay, hanapin natin. Okay, here it is. Ayan. Yun. Sakto. So, ito is also 4-pin na RGB. So, sakto siya dito sa 4-pin na RGB natin. Okay. So, try muna natin na i-connect. So, kapag magkukonect, sundan lang natin yung arrows. So, dapat ganyan yung arrows. Magkaturo sila, magkakonect. Para dun sa power source at saka dun sa ilaw ng RGB. Okay, so it's a 4-pin na RGB LED strip. Okay. So, kunin natin yung kanyang power adapter. Tapos natin. Okay, let's plug it in. Punta sa ating adapter. Okay. Ayan. So, hindi siya umilaw. So, tama naman. Yung voltage. So, that's 12 volts DC. Tapos, 4-pin. Ayan. Let's check yung connection. Kung properly naka-plug in. Ito nga pala. So, meron siyang remote. Power on. So, let's try it. Power on. Ayun naman pala. Remote control pala yung ating controller. Nasanay tayo dun sa voice activated kay Alexa. Okay. Yan. So, maganda to. So, that's red. How about green? Blue? And white. Okay. So, may mga ibang hue pa rin, just like yellow. Ang maganda dito sa RGB na nabili natin. So, sa isang bilog na ilaw niya, meron siyang 3 maliit na LEDs. So, unlike yung kinabit natin dito sa office, sa home office natin na
RGB rin naman, pero hiwa-hiwalay o separately na bulb yung tatlong colors. So that's why kapag ka nag-produce tayo ng yellow, hindi siya masyadong kita. No? Pero okay din naman sila kapag ka red, green, o kaya is blue. Pero kapag ka white, so makikita mo nakailaw yung tatlong kulay. No? Pero ito, hindi mo siya makikita na ganun. Kasi nga, sa isang bulb, so let's take a closer look. Yung sa isang bulb, though hindi natin siya makikita kasi may ilaw. Let us turn it off first. Ayan. Sa isang ilaw, yan. So makikita natin individually, no? May kanya-kanyang LEDs sa isang bilog. Okay, kaya maganda yung output. So since na-test na natin siya ngayon na umiilaw, so didikit na natin siya dito sa ating casing. Alright. So gawin muna natin, then I'll be showing you the final product. Ayan. So we're back. So eto na ngayon, iwan na natin yung CPU natin na casing. Then dyan natin ilalagay yung RGB LED strip natin. But before that, kasi nagagasgasin na yung ating muebles. So lagyan muna natin siya ng carpet. Kasi baka makapagpapintura na naman tayo nito. Okay. Lagyan muna natin siya dyan. Then, buhatin natin yung casing. Mabigat. Ayun. Okay. There you go. So, kabit muna natin. Ayan, na-open na natin yung casing. So, ngayon, ikakabit na natin yung LED strip. Ngayon, saan natin siya ikakabit? Dito. Ayan. So, guys, kung hindi nyo kabisado kung saan nyo ikakabit sa motherboard ninyo yung LED strip, no? So, much better na you consult your manual. No? Hanapin muna natin sa manual ng motherboard para hindi tayo mahirapan. So, just make sure na alam nyo rin yung model at saka pangalan ng motherboard nyo para hindi kayo mahirapan na mag-search sa internet. Okay? So, in this case, MSI yung motherboard natin. Tapos, if I'm not mistaken, ang model nito is B250M na mortar. So, search natin yung motherboard manual. So, that is MSI B52M mortar. So, hanapin natin dito no, kung nasaan yung how to connect yung mga power connections at saka LED. So, hanapin natin siya. Tan, 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 tan. Oops, ayun. So, nakalagay JLED1 RGB LED connector. Page 36. So, tingnan natin. Ayan. So, JLED1 RGB connector. So, hahanapin natin dun sa mainboard natin, sa motherboard, kung nasaan yung label na JLED1. So, sa mainboard, ito siya, nandun sa dulo, after nung card, ng PCI Express natin na card. So, 1, 2, pangatlo na slot. And then, tingnan natin, yung first pin natin, 1 power, no, 12 volts. Ayan. Yung number 2 is green, number 3 is red, then number 4 is B. So, yan dapat yung magiging setup natin kapag kinonect natin yung LED strip natin dun sa ating mainboard. So, nandito daw siya. So, let's
take a look dun sa motherboard natin. So, kung ito yung PCI Express natin na card, so, nandito lang yun. Sa third slot. Oops. Ayun. JLED 01. JLED lang pala, 1. Wala palang 0. Ayan siya. Ayun. JLED 1. So, dito natin kukonek yung 4 pins ng LED strip natin. Okay? So, gawin ko muna yan, guys. Then, after that, papakita ko sa inyo kung ano na yung magiging result after putting our RGB na LED strip. Okay? Okay. Here's the moment of truth. Nakakabit na natin yung RGB na LED strip. Ngayon, tatry natin kung mabubuhay siya. So, yung nakikita nyo ngayon na LED strip, yan yung sa table. Yung sinasabi ko sa inyo na though RGB siya, pero tatlong separate na colors. I mean, tatlong separate na bulb. So, one color each bulb. So, meron siyang red, green, at saka blue. Unlike nung binili natin, yung nasa baba na kinabit natin. No? Ayan, itong nasa baba na yan. So, sa isang bulb, meron siyang tatlong LED. No? Kaya mas maganda siya. Unlike this one na makikita mo kapag may shadow or reflection sa mirror, ayan yung makikita mo, may color. Katulad niyang nandyan sa ating backdrop ng table. So, makikita natin, ayan. So, makikita mo yung colors ng LED. Okay? So, here it is. Bubuhayin na natin. And let's see kung hindi ba puputok yan. Ayun, okay. Successful yung ginawa natin. So, ayan. Nabuhay na yung RGB na nilagay natin. Ayan. Yung isang set, lagay natin sa taas. Ayan. So, ang gagawin natin dito next, alam ko merong application si MSI, no, para makontrol yung aura ng mga lights. Kung hindi ako nagkakamali, mystic light yung tawag sa kanila. So, pero maganda na rin yung default niya na red yung nakalagay para magmamatch dun sa color nung keyboard at mouse natin. Okay? So, that's it, guys. Since gumana na naman, inilagay nating LED strip. So, stay tuned for more episode nitong pag-create natin ng ating home office setup. Okay, so far, eto na siya. Ayan. So, we have here the PS4. Ayan. Then, lalagay natin yung TV rito. Ayan. And then, yung ating PC. So, ang next natin gagawin, hinihintay lang natin, is yung dual monitor stand natin. So, parating na rin yun, and then I'll be sharing it with you kapag ikakabit na natin yung dual monitor na stand. Okay? So, that's it for now, guys. So, thank you for tuning in. Okay, guys. So, after na makabit natin yung LED na LED strip natin sa ating casing, ang gagawin naman natin ngayon, sinet up natin siya para sumunod yung ilaw sa beat ng music na meron tayo. So, ipapakita ko sa inyo yun. Okay, so ganito yan. So, nilagay na natin yung LED strip natin. So, yan yun. At kung maririnig nyo, sumusunod siya sa beat ng music na meron tayo na piniplay natin sa PC ngayon. Ayan. Diba? So, cool. So, pwede rin natin siyang palitan ng ibang kulay. So, open nyo lang yung application ng PC nyo para doon sa pag-control ng RGB. So, marami yan. Pwede rin siya na naka-steady lang at saka kung anong color ang gusto nyo. O kaya naman, pwede siyang strobe light or flashing
or random. So, depende yan. So, mas trip ko yung sumusunod siya sa music, no, na piniplay nyo sa PC. Para kapag ka nag-game kayo, o kaya nanonood ng movie, kasabay yung ilaw. Ayan, katulad yan ngayon. Okay, so that's it for the LED strip, guys. So ang sunod naman na video na i-share ko sa inyo is yung pag-install natin ng LED monitor stand. So yun naman ang gagawin natin next na project natin dito sa upgrade sa ating home office. Okay, so stay tuned. Thanks for watching and don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.